Napangiti ulit si Jiang Do, sabi na salamat kay Qin Yun, lumakas siya. Nagsimulang bumalot sa kanya ang mga daloy ng kanyang enerhiya habang sinasabi niya ito, lumipad sa paligid niya ang mga peach blossom petals. Biglang pinaghiwalay ni Jiang Do ang kanyang mga braso, masayang sinasabi na sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalaki ang agwat ng lakas sa pagitan nila. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng kanyang enerhiya ay medyo malakas. At sinabi ni Jiang Do na gusto pa niyang maramdaman muli ang pag-aari ng kanyang kapatid na si Xingyong Blade. Alam niyang hindi maganda ang magiging katapusan nito para sa kanya. Tahimik siyang lumingon sa kanya, hindi alam kung ano ang sasabihin dito. Naisip ni Juan na ang mundong ito ay isa sa himpapawid sa kanilang mundo, kaya walang saysay na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Nagkasagupaan sina Jiang Do at Jing sa Gaza habang nakangiti pa rin si Jiang Do, maingat na tumingin sa kanya si Qin Yun. Naunawaan ni Juan na mas maraming kakayahan ang mayroon siya, mas marami siyang trabaho. Hindi niya nakalimutan kahit isang sandali ang pangunahing modelo ng kanyang bagong buhay na wala siyang natanggap na trabaho. Kaya naman hindi niya isisiwalat ang lahat ng potensyal na taglay niya. At ang kanyang saloobin dito ay napakahusay na ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may kumpiyansa na hindi kailanman. Naikuyong ni Juan Qin Yun ang kamao sa pag-iisip tungkol dito ng may determinasyon. Itinaas ni Jing Yun ang isang kamay, dumidilim ang mukha, sinabing dahil patuloy na nagpumilit si Jiang Do na lumaban, wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin iyon. Nagsimulang umikot ang agos ng hangin sa kanyang mga kamay, at masayang inisip ni Jiang Do na sa wakas ay naging seryoso na si Juan. Masaya na siya na lalabanan siya ng maayos ni Qin Yun. Nang biglang sumigaw ng malakas si Juan, nakaturo sa likod niya, nagtatanong sa kanya, ano ito? Agad na napalingon si Jiang Do sa takot, sinusubukang alamin kung ano ang nagbabanta sa kanya. Ngunit makalipas ang isang segundo, napagtanto niyang wala na sa likuran niya. Mga puno lang ng peach at wala nang ganap na kalmado. Sinamantala ni Xindian ang mapanlikhang tactical na maniobra na ito, mabilis na tumakbo palayo sa larangan ng digmaan habang si Jiang Do ay tumalikod na gulat na gulat. Si Jin Yun ay sumangga na mula sa lugar na ito, malayo sa hangin tulad ng isang rocket, na nakikita si Juan. Sa kanyang titig, si Jiang Do ay handang kumulo sa galit. Ito ay ganap na ipinahayag ng kanyang titig, kung saan siya ay handa na upang sunugin si Juan na lumipad palayo sa kanya nang hindi inaasahan. Ang lahat ng nasa labas ay hindi lamang puno ng hindi pagkakaunawaan at pagkairita, kundi kinundi na rin si Qin Yun sa kanyang ginawa. Sandaling namayani ang katahimikan sa mga disipolo, at pagkatapos ay nagsimulang sumigaw ang lahat na napakatuso ni Qin Yun. Nagalit sila. Alam daw nila na hindi malakas si Qin Yun, pero nakakahiya namang tumakas. Pagkatapos ang isa sa kanila ay nag-iisip na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang chin, nakatingin sa malayo, tinanong ang iba kung narinig nila ang tungkol sa kung ano ang Jiang Do. Sabi, iminungkahi ng isa sa mga disipolo na baka hindi ganoon, na itinatago lamang ni Juan Xingyin ang kanyang tunay na lakas. Sumagot agad ang pangalawang alagad na hindi nila dapat isipin iyon. Kung tutuusin, hula lang iyon. Sa sandaling napagtanto ni Jiang Do na nakatakas si Qin Yun mula sa kanya, sinimulan niya agad itong habulin, sinigawan siyang tumigil. Pareho silang lumipad sa kagubatan ng peach na parang mga missile lamang na sinusubukang tumakas o makahabol sa isa't isa. Sa ngayon, si Xindian ay nanalo sa labanang ito ng tag, mabilis na nagmamanyobra at itinapon ang kanyang kalaban sa landas. Ngunit hindi madaling sumuko si Jiang Do. Tiwala siyang tumingin sa likuran ni Juan, at dahil hindi siya makasabay, pakiramdam niya ay napakataas nito. Mahirap. Sobrang bilis talaga ng bilis. Kaya nahirapan si Jiang Do nang magsawa sa mga larong ito, sumigaw siya na sapat na. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada, ikanaway ito ng husto, nagpadala ng isang shockwave kay Juan upang kahit papaano ay maakit ang kanyang atensyon sa kanyang sarili.
Nagulat na lumingon si Jiang, napansin na may malakas na pag-atake na lumilipad sa likuran niya, hinahabol siya. Ang pag-atake na ito ay mabilis na dumaan sa kagubatan ng cherry blossom, ngunit hindi nakuha si Juan. Gayunpaman, napinsala nito ng husto ang mga puno at pinilit si Kinyon na pigilan ang usok mula sa pag-atake na ito ay mabilis na naalis, na inihayag na si Juan ang mukha ni Jiang Zep. Nagalit na sinabi sa kanya na pigilan si Jiang Do, hiniling na si Kinyin sa wakas ay gumawa ng pag-atake sa kanya, at pagkatapos ay nagtanong, tamad ba siya na ayaw niya nag-abala silang nag-hover sa tapat ng isa't isa sa itaas ng kagubatan ng peach blossom, nakatingin sa mga mata ng isa't isa, guwangsing at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagtatanong ng malakas kay Jiang Do, paano niya pahihirapan ang kanyang kainosentehan. Inilagay ni Jing Yun ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sumisigaw na ang kanyang ascension realm ay mas mababa kaysa sa kanya kaya siya ay tumakas. Pinipilit pa rin ni Jing Wei na patunayan sa lahat na swerte lang siya, hindi yung malakas siya. Siyempre, nakita rin ito ng ibang mga disipulo ng clan na nasa labas ng mapa. Nagulat din sila na hindi man lang sila makapagsalita. Ipinatong ni Donggang ang kanyang kamay sa kanyang ulo, naguguluhang sinabi na si Sheng ay talagang kamangha-mangha. Siyempre, balentunan niyang sinabi ito. Sabi ni Lantong, na nakakita nito, parang desperadong hinahabol siya ni Sha na kainahinala. Napataas ang kilay ni Lantong na nagtatanong, baka may tinatago talaga si Sheng yun. Nagtaka rin siya kung bakit nag-aalangan si Juan. Ang matatanda sa tabi niya ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang kadena ng may interes, at pagkatapos ay sinabi ng nakangiti na mayroon lamang isang katotohanan, kung ang dalawang ito ay kumikilos ng hindi normal, kung gayon ang dalawa ay tiyak na mga nunal. Lumingon ang elder sa pinuno ng Wenjian, sinabing mas mabuting pilitin niya silang lumaban. Ngumiti si Wenjian at sinagot siya nito na totoo. Sinabi ni Wenjian na kung ganoon, tutulungan niya sila ng kaunti, pagkatapos ay gusto niyang idirekta ang kanyang kapangyarihan sa mapa. Nang biglang, sa bundok sa tapat niya, may kakaibang nangyari, parang pagsabog ng enerhiya. Agad na lumingon si Wenjian, gayon din ang mga elder sa tabi niya, at agad na kumalat ang mga boses sa buong pulutong na nagsasabing may sumabog sa direksyon kung saan tumingin si Luyap Wenjian doon nang may pagtataka, na nagsasabing mayroong demonyong enerhiya. Sa katunayan, ang mga bato ng bundok ay nagsimulang unti-unting bumagsak, gumuho dahil sa nagising na enerhiya ng demonyo. Ang bundok ay nagsimulang mabalot ng madilim na batis, at sa tuktok ng mga taong ito ng demonyong clan ay lumitaw. Sinabi ng isa sa kanila na matagal nang naiintindihan ni Brother Zhao Rui kung ano ang maaaring humantong sa lahat ng ito, isang magic item ang lumitaw sa kamay ng taong ito, na naglalabas ng dark energy. At ang lalaking ito ay sumigaw na sa sandaling masira ang kanilang porma sayon, ang mga reinforcement ay agad na darating doon. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng pinakamataas ang kanyang galit na tingin ay nakadirekta sa clan, at higit pa sa parehong enerhiya ang lumitaw sa kanyang mga kamao. Sa sandaling hinawakan niya ang mismong bagay sa kanyang mga kamay, nagsimulang yumanig ang bundok na kanilang kinaroroonan, gayon din ang lahat ng bundok sa paligid. Ang enerhiya ng demonyo ay sumabog sa lahat ng dako, at ito ay sumugod patungo sa kalangitan sa mga haligi na parang isang malaking pader. Ang lahat ng mga haliging ito ay bumuo ng isang malaking magic circle sa pagitan ng mga ito sa itaas mismo ng mga pader ng clan na nagbabanta, nararamdaman ito. Biglang huminto si Jiangxan, nagsimulang tumingin sa paligid, sinusubukang alamin kung saan nanggagaling ang napakalakas na daloy ng demonyong enerhiya. Nang mapansin ito, muling itinuro ni Jion ang kanyang daliri sa likod ni Jiangdo, sinasabi sa kanya na tingnan kung ano ang nandoon. Matibay na sinabi ni Jiang na hindi na siya mahuhulog dito. Sa huling pagkakataon, niloko siya ni Wang Tsengan ng ganoon. Nakita ni Kinyon ang madilim na kalangitan sa itaas kung saan lumilipad ang mga ibon. Agad na napagtanto ni Juan na ang pagbuo ng demonyo clan ay aktibo.
Naalala niya ang watawat na natagpuan niya sa kagubatan kanina, sa pag-aakalang ito ay masama. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo ng angkan na nanatili sa loob ng mga pader nito ay nagsimulang magtanong sa takot, ano ito? Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa nangyayari. Nang iuna ni Gian ang kanyang kamay, sumisigaw na ito ay isang porma sayo ng demonyo, ipinaalam niya sa lahat na sila ay mga especially iya. Sa sandaling marinig ng lahat ang mga salitang ito mula sa clan leader, agad na tumalon sina Donggang at Gu Hiu mula sa kanilang mga upuan, patungo sa banta ng kanilang clan, ang magic circle na nilikha ng demonyong clan. Sinubukan nilang atakihin ito gamit ang kanilang mga kapangyarihan, itinuro ang kanilang mga pag-atake sa isang magic circle, ngunit lahat ito ay walang silbi. Hindi gumana ang kanilang mga pag-atake. Ang magic circle ay sumasalamin sa lahat ng nahulog dito, sumisipsip ng kaunting enerhiya. Sina Donggang at Guyo ay sinalakay bilang tugon, dahil dito, napilitang umatras dahil sa sobrang lakas nito. Ilang sandali pa, nasa lupa na sila, nakatayo sa kanilang mga paa. Sinabi ni Guyo na ang espiritual at pisikal na pag-atake ay walang silbi doon. Kung tutuusin, sobrang lakas nila. Hinawakan ni Donggang ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay, sinusubukang lumayo sa kanyang pag-atake. Silang Tong, na sinusubukan ding gamitin ang kanyang kapangyarihan, ay sumigaw na ang lahat ay naharang. Sinabi niya na ang pagbuo na ito ay nagawang harangan ang parehong panlabas at panloob na pag-atake. At ito ay kamanghamanghang. Isang bola ng kanyang enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamay, at sinabi ni Lantong na kailangan nilang sirain ang mga flag ng formation upang maalis ito. Ibinaba ni Wenjian ang kanyang mukha, sumisigaw na dapat magmadali ang lahat sa tuktok para hanapin ang mga flag ng formation at sirain ang mga ito. Gayunpaman, ang kanyang utos ay nag-ambala ng tunay na pinuno ng dagat ng dugo, na nagsabi na may ngiti sa kanyang mukha na hindi na kailangan iyon. Unti-unti, lumitaw ang isang malaking ulap ng madilim na enerhiya sa itaas mismo ng arena kung saan ginanap ang kompetisyon, bago kung saan lumabas ang pinuno, gayon din sina Xiangba at Liya. Upang salubungin ang pinuno ng Qinyun clan, ang pinuno ay panunuya na tinawag ang clan chief. Unti-unting pababa, galit na tinawag ni Wenjian ang ruler by name, kung saan sumagot siya nang nakangiti na naaalala pa rin ng Wenjian clan chief ang pangalan niya. Patawa niyang sinabi na isa itong malaking karangalan para sa kanya. Pagkatapos ay ibinaling ni Wenjian Ji ang kanyang tingin kay Xiangba, ang Muyong clan chief, na nakatingin sa kanya ng may mahigpit na ekspresyon, at pagkatapos ay tumingin sa Xianyin clan chief. Inilista niya ang lahat, at pagkatapos ay tumawa ng malakas, nagtanong sa kanila, nagpasya ba talaga silang humingi ng tulong sa angkan ng demonyo para hampasin sila? Ang kanyang galit ay napakatindi na ang mga agos ng kapangyarihang nakapalibot sa kanya ay nagsimulang gumalaw. Sigaw ni Wenjian na very kalkulado ito sa kanila. Si Wenjian ay isang ika-6 na antas ng katotohanan na ascension at nalampasan ang lahat ng mga tao doon sa lakas. Nakaipon si Wenjian ng sapat na enerhiya sa kanyang kamao, sumisigaw ng malakas na ang tanging tanong ay, mayroon ba silang sapat na lakas upang sirain ang Jinyin Sword Clan? Sigaw ni Wenjian na hindi dapat sila masyadong mayabang. Tila lumipad ang kidlat sa paligid niya nang si Jian ay handang hamampos anumang oras, sabay-sabay na humarap sa lahat ng kanyang mga kalaban. Isang malaking surge ng enerhiya ang aktwal na bumaril patungo sa kanila tulad ng isang alon na naghahanda upang lumunin sila, na tinatakpan ang kanilang mga kalaban. Ngunit nang ang mga kaaway ni Jin ngayon ay hindi ganoon kasimple, ang tunay na pinuno ng dagat ng dugo ay dinala ang kanyang kamay sa kanyang bibig, na nagdulot ng isang alon ng pagkawasak. Nagsagupaan ang dalawang puwersa sa isang tunggalian na ilang sentimetro lang ang layo sa kanya, naglalaban na parang isang maliwanag na sayaw sa kanyang mga puwersang nakapalibot sa kanya. Itinuro ng pinuno ang welga ni Wenjian patungo sa bangin, sinira ito, na naging dahilan upang hindi siya mahawakan ng pag-atake.